Mga kaibigan ba kayo ni Hector? Pasag ko sa medyo tumagal na katahimikan. Nanlalaki ang mata ng mga ito, habang nakatingin sa akin, na para bang nakakita ng multo. Tumikim ang isa sa kanila na unang nakabawi. Naglahad ito ng kamay, medyo nang inig. Deacon. Ngumiti ako at tinanggap ang kamay nito. Wala pa si Hector, pasok muna kayo. Nilakihan ko ang bukas ng pinto, para tuluyan silang makapasok. Nasa trabaho pa, pero maya-maya ay andito na yun. Maupo muna kayo, nilahad ko ang aming sofa. Nagpaalam muna akong ikukuha sila kahit nang maiinom. At para na rin mabalikan yung niluluto kong dinner namin ni Hector. Nang muli akong lumabas sa living room, ay siya namang pagdating ni Hector. Sinalubong ako nito ng yakap at halik sa noo. Narito nga pala ang mga kaibigan mo. Kumunot ang noo ni Hector. Habang paliko kami sa aming sala. Hector, bumaling siya sa mga kaibigan, at bakas ang bahagyang pagkakabigla. Unang tumayo yung si Deacon at binigyan ang nabiglang si Hector ng yakap kaibigan. Bakas ang bahagyang pagkakabigla. Unang tumayo yung si Deacon at binigyan ang nabiglang si Hector ng yakap kaibigan. Zek, ganoon din ang ginawa ng dalawa pa. Kailan lang kayo nakabalik? Halos lito pang tanong ni Hector sa mga kaibigan. Just yesterday, sagot ni Deacon. Ako, last week pa actually. Hinintay ko lang sila Deacon, yung si Zeke naman. Pamilyar ang mga bisita sa akin. Nakikita ko na sila noon pa man na laging kasama ni Hector, noong high school pa lang ako. College friends niya ang mga ito. Did we miss something? Si Asher na bumaling sa akin. Ngumisi si Hector sa mga kaibigan, at bumaling sa akin. He encircled an arm around the small of my back. This is Andrea, my wife. Tumangutango lang sila Deacon at Asher habang naubo naman si Zeke parang nasamid sa sariling laway. Well, congrats dude. Ani Asher. Kung gusto nyo ay dito na lang kayo mag-dinner. Medyo naparami din naman ang niluto ko, sabi ko. Ngunit umiling si Zeke. Thank you Andrea, but my wife's waiting for me. Nasundan iyon ng pag-ayaw din ng dalawa, dahil may mga importante ding lakad. Saglit na kamustahan lamang ang nangyari sa mga magkakaibigan, at nagpaalam na rin ang mga ito. Tomorrow, huling bilin pa ni Zeke na hindi ko naintindihan. Tinanguan lamang iyon ni Hector. Tinanong ko si Hector tungkol doon nung nagdi-dinner na kami. Galing palang abroad si Deacon, at doon ito nag-aaral ng abogasya. Samantalang si Zeke naman ay kababalik lang nila ng asawa niya sa bansa galing honeymoon. Catching up. Okay lang ba yun sa'yo? Unti-unti akong tumango. Oo naman. Basta wag kang masyadong magpapagabi. Ngumiti si Hector sa akin. Thanks. But you can actually come with me. Umiling na ako. Hindi na. Oras mo yun para sa mga kaibigan mo. Hector nodded and after a while he smirked. Kumunot ang noo ko sa kanya. Sa bar kami pupunta. I sighed. Nangingiti akong umiling. Ayos lang. May tiwala naman ako sa'yo. Pumungay ang mga mata nito. He looked at me lovingly. He smiled. Okay then. Hindi ako uuwi ng sobrang late bukas. Dito din ako magdi-dinner muna sa bahay natin, bago tumuloy doon sa usapan, aniya. Tumango ako at ngumiti. And that's enough for me. Sa sumunod na araw ay iyon nga ang nangyari. Galing sa trabaho ay umuwi muna si Hector, para sabay kaming makapag-dinner. Pagkatapos ay naghanda na siya para sa lakad nila ng mga kaibigan. Ingat sa pagdadrive. Huwag kang magpapakalasing, at yung pangako mong hindi ka magpapagabing talaga sa pag-uwi, bilin ko sa kanya. He nodded and smiled. Pagkatapos ay yumuko upang mahalikan ako sa labi. Huling halik pa sa noo, at lumabas na siya sa pintuan ng aming kondo. Ngunit lumalalim na ang gabi, ay hindi pa rin siya nakakauwi mula nang umalis kanina. Nabalot na ng pag-aalala ang puso ko, lalo na't hindi ko siya makontak. Kanina ay panay ring lang ito, ngunit ngayon ay mukhang nakapatay na talaga. I flooded him with my worried texts instead. Nagising ako sa tunog ng aking alarm clock. May pasok pa nga pala ako ngayon. Napabalikwas ako nang maalalang hindi pa pala nakakauwi si Hector. Nakatulugan ko na lang kagabi ang pag-aalala at paghihintay sa kanya. Nakita ko ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Nanlaki ang mga mata ko, at agad napatayo mula sa kama. Tuluyan itong bumukas at bumungad sa akin ang mukhang pagod na si Hector.
I almost jumped on him. I hugged him tightly. Bakit ngayon ka lang umuwi? Pinag-alala mo ako, hindi ko na napigilan ang pagkawala ng hikbi. Naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin pabalik. Sinubsob ko lalo ang mukha sa kanyang dibdib. Makaraan ang ilang sandali, ay kumalas kami sa isa't isa. Marahang pinunasan ni Hector ang mga luha ko using his thumb. I'm sorry kung pinag-alala kita. Umiling ako. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ay narito ka na ngayon, at nakauwi ng ligtas. Tuluyan akong kumalas sa kanya. Naku, may trabaho ka pa nga pala. Teka at maghahanda na ako ng breakfast natin. Umiling si Hector. Hindi na muna ako papasok sa trabaho. Maagap ko naman iyong tinanguan. Sige, masakit ba ang ulo mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Agad kong kinapa ang kanyang noo at leeg. Kinuha niya ang kamay ko sa kanyang leeg, at dinala sa mga labi niya. Masuyo niya itong hinalikan. I'm fine Andrea. I just need to have a good bath first. Aniya na maagap ko namang tinanguan. Kaya naman habang naliligo siya, ay nagluto ako ng breakfast. Maya-maya pa ay nakita ko na ang pagpasok ni Hector sa aming dining area. Nagpatuloy ako sa niluluto. He looked so fresh in only his boxer shorts and a plain white shirt. Samantalang ako ay hindi pa nakakaligo, at isang oversized shirt lang ang suot. Wala din sukle ang buhok ko, na magulo lamang na tinali. Sana pala ay naligo na muna ako, bago pa man siya dumating. Pero hindi ko na yun naisip kanina sa pag-aalala, at hindi pa siya nakakauwi. Lumapit siya at naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin mula sa likod. Sinubsob niya ang mukha sa pagitan ng aking leeg at balikat. Hindi ko siya maharap dahil sa niluluto ko. I'm sorry Andrea, he murmured against my skin. Napangiti ako. Ayos lang Hector. Maiintindihan ko kung labis siyang nuwili sa pagsama sa mga kaibigan. Ilang taon din silang hindi nagkikita. Luto na ang mga to. Maupo ka na dun at maghahain lang ako, sabi ko makaraan ang ilang saglit. Kumalas naman siya sa akin, at nauna na sa aming dining table. Kakatapos ko lang maligo, at maghahanda na sana para sa pagpasok sa eskwela, nang madatnan ko si Hector sa aming kama at nakaupo. Agad siyang nagangat ng tingin sa akin. Tumayo siya at nilapitan ako. Dama po ang palad niya sa aking pisngi. Nagkatitigan kami. I love you Andrea. Pagkatapos ay binaba niya ang ulo para maabot ang mga labi ko, at masuyong hinalikan. Mahigpit niya akong niyakap. Always remember that, kahit na anong mangyari, he whispered. Napangiti ako at niyakap na rin siya pabalik. I love you too Hector. Napatili ako nang mabilis niya akong buhatin pabagsak sa malambot naming kama. Natatawa ako habang nagsimula siyang maghubad ng kanyang shirt. Tinaluhan niya ako at niyakap. Kinalas ang tali ng suot kong bathrobe. Agad tumambad sa kanya ang aking katawan. I closed my eyes as I felt his lips on the soft skin of my neck. And his hand molding my bare skin. Hector. I call his name. Tuluyan niyang nahubad sa akin ang roba. It revealed my body. His hands roamed around my body until I felt a hand slipped in between my body. Awang na awang ang labi ko, habang dinadama ang mga haplos niya doon. He then inserted his hand. Hindi siya nakontento at bumaba pa siya roon. Napasabunot ako sa kanyang buhok while he's in between of my widely spread body. Para na akong lalagnitan sa init na nararamdaman, habang nakikita siya sa ganoong ayos. My head fell back on our pillows, at napapapikit kasabay ng mga tunog. Mahigpit na napakapit sa bedsheets. I shattered into million pieces nang lalo pa niyang pinag-igihan ang paghalik sa akin doon. Sobra ang pagtahip ng dibdib ko sa nangyari, binalik niya ang mga halik sa aking mga labi, pababa muli sa panga, leeg, pababa pa sa dibdib ko. His mouth covered one tip of my front while the other was molded by his large hand. Makaraan ay pinatalikod niya ako mula sa kanya. Kaharap ko ang headboard ng aming kama. And then from behind, he embraced me. My entrance welcomed him. Pimpit akong napabulong nang magsimula siya sa kanyang seremonya. Halos mahila ang isa kong kamay na kumapit sa headboard. I heard his manly sound which triggered me. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa leeg ko. Malakas pa ang pintig ng puso ko. Nang hihina akong bumagsak sa kama.
Hingal din tumabi sa akin si Hector, at nilapit ako lalo sa kanyang katawan. His arm and leg almost covered my body. I felt his lips on the side of my head. Muli kong narinig ang matamis niyang I love you, bago ako tuluyang hinela ng antok. Dahil sa pagod sa nangyari, at siguro na rin sa kakulangan ko ng tulog sa magdamag na paghihintay sa kanyang pag-uwi. Mukhang hindi na ako makakapasok ngayon sa university. Hindi din naman magtatrabaho si Hector, kaya sasamahan ko na lang muna siya rito sa bahay namin. Bumaba ako ng sasakyan, at pumasok sa building. Magagabi na rin kaya nagmadali na ako. Magluluto pa ako ng dinner. Kakahatid lang sa akin ni Heather. Lumabas kasi kami para mag-bonding. Ngunit hindi ko inasahan ang bubungad sa akin. Unusual na maagang nakauwi ngayon si Hector. Nakangiti ito na mukhang inaabangan ang aking pagdating. Yakap at halik ang sinalubong niya sa akin, bago ako igiya sa terrace ng aming kondo. Hector, ano to? Tuluyan nang lumubog ang araw. May nakaset up na pandalawang dinner table sa aking harapan ngayon. Bumaling ako kay Hector na nakangiti lang sa akin. Giniya niya ako paupo doon. Pagkatapos ay naupo rin siya sa harap ko. Nagsimula kaming kumain, habang sinasabayan ng masasayang kwentuhan. Pakiramdam ko ay napupuno ng saya ang puso ko ngayon. Ikaw ba ang nagluto ng mga ito? Tanong ko sa kanya pagkaraan. Umiling siya. I was busy with work, I'm sorry. In-order ko lang ang mga to. Umiling ako. Ayos lang. Ilang sandali pa at halos patapos na rin kami sa pagkain ay tumayo siya. Sinundan ko siya ng tingin, at tumigil sa aking likuran. Makaraan ay naramdaman ko ang isang kwintas sa aking leeg. Napasinghap ako at kinapa iyon. Sa collarbones ko lang nahimlay ang pendant nito. Nagangat ako ng tingin kay Hector, na yumuko naman upang mahalikan ako sa noo. Pumalik din siya sa kanyang upuan, at pinagpatuloy ang pagkain. Naglabas ako ng isang compact mirror, mula sa maliit na bag na nasa aking kandungan. Tiningnan ko mula sa refleksyon ng salamin ang kwintas na bigay ni Hector. It's beautiful, Hector, thank you. Lumipas pa ang mga araw. At tingin ko ay tuluyan nang nag-i-improve ang relasyon naming mag-asawa. Wala na yata akong ikasasaya pa sa mga pinapakita, at pinaparamdam sa akin ni Hector ngayon. Andrea, pinapatawag ka raw sa dean's office, anang kaklase ko. Kunot-noo at may pag-aalala akong bumaling dito. Bakit daw? Nagkibit ito ng mga balikat. I don't know. Kaya noong magka-vacant time ako ay tinungo ko na ang opisina ng aming college dean. Pagkatapos ng 3 katok ay pumasok ako. Pinapatawag niyo raw po ako, ma'am. Tumango ang aming dean, at nilahad sa akin ang isang may edad ng babae, na napatayo noong makita ako. This is Mrs. Miriam Chongson, our dean introduced the woman. Salamat, ngumiti sa akin ang waitress na naghatid ng aming in-order sa coffee shop na ito. Bumaling ako sa sapustikadang ginang sa aking harapan. Magaan itong ngumiti sa akin, Andrea, right? Tumango ako. Opo, I am your Auntie Miriam. Kapatid ako ng mama mo. Hindi ako agad nakapagsalita sa narinig. Buong buhay ko ay hindi ko nakilala ang kahit na sino sa mga kamag-anak ni mama. At ngayon narito sa aking harapan ang kanyang kapatid. Ang aking tiyahin. She sighed. Ayaw ng mama at papa sa ama mo. Nakatakda na kasing ikasal ang mama mo sa anak ng isang kasosyo sa negosyo. Kaya nakipagtanan ang kapatid ko. Wala akong masabi sa narinig. Napainom na lamang ako sa aking frappe at piniling makinig na muna. Ni minsan ay hindi sumagi sa isip ko nagtanan lamang sila mama at papa. Unang pumanaw si mama, at bago naman ang papa ay binili niya sa aking ipahanap ang mama mo at sabihing pinatawad na nila siya. Tumango ako. Wala pa rin akong masabi. Nagpatuloy si auntie. Nag-hire ako ng mga investigators. Uli na nang makarating sa akin ang balitang nasawi sa isang car accident ang papa mo at ang kapatid ko. Narinig ko ang sakit doon. Nagangat siya ng tingin sa akin. Ngunit napag-alaman kong may nag-iisa silang anak, pinahanap kita. Nasa malayong pinsan ka raw ng ama mo. Ngunit nang mapuntahan ko sa kanilang tahanan, ay patay na raw ito. Medyo nahirapan pa sa investigasyon, ngunit kalaunan ay nalaman kong binenta ka raw nito sa isang businessman. Pait ang namutawi sa mga mata at boses ng aking tiyahin. Ngunit maagap akong umiling, nang maisip si Hector.
Magsasalita na sana ako ngunit naunahan niya. Sumama ka sa akin sa Amerika hiha. Doon kita pag-aaralin at magbabagong buhay. She then gave me a concerned smile. Auntie, umiling-iling ako. Nagkakamali po kayo, nangapa ako ng mga salita, kasal po kami ni Hector, at maayos naman ang pagsasama namin. Kumunat ang noo nito. Tumango ako. Sa katunayan ay siya rin ang nagpapaaral sa akin. Maayos po ang kalagayan ko sa kanya, dagdag ko pa. Lalong kumunat ang noo ng aking tiyahin. You're married. But you're just 19. Nabibiglang aniya. Napakagat ako sa pangibabang labi at tumango. Mahirap po kasing ipaliwanag, ngunit nasa mabuti naman po akong kalagayan ngayon, Antong hininga ito at tumango-tango.